Welcome back to my channel mga tropa. Kumusta po kayong lahat? So for today's video, gusto ko pong i-share sa inyo kung ano nga ba yung buhay dito sa Canada ng isang international student after 2 years. So ayan po yung gusto ko i-share sa inyo sa video natin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko po palang magpasalamat sa mga bago nating subscribers. At sa mga magsusubscribe pa lang, gusto ko po kong magpasalamat sa inyo in advance. So ayun mga tropa, no? After 2 years ng paninirahan dito sa Canada bilang isang international student, mas lalong naging challenging. Kasi mga tropa, yung pagdating mo ng Canada, dahil bilang isang international student, ang unang-una mong gagawin is mag-aaral, of course. Dahil yun naman yung pinaka-purpose mo eh. After mo mag-aral, so, I mean, doon sa time ng 2 years mo bilang international student, habang nag-aaral ka, so, hindi pa siya ganun ka-challenging masyado mga tropa eh, dahil syempre, pumapasok ka sa eskwela, mag-aaral ka, kailangan mo syempre, wag mong ibagsak yung mga subjects mo, and then, what comes next after mo graduate, yun na yung tunay na challenge mga tropa, kasi after mo graduate, kung eligible ka para mabigyan ng 3 years working permit, so, meron ka pang 3 more years na mag-i-stay dito sa Canada. So let's say 2 years ago plus 3 years na working permit mo. So meron kang 5 years in total na maninirahan dito sa Canada, no? So kung medyo swerte ka, mapi-PR ka. So yun na yung challenge mga tropa, no, yung after mo graduate ng college, kasi dapat sa 3 years na yan, 3 years working permit, dapat makakuha ka ng permanent residency dyan. Kasi once na nag-expired yung visa mo, yung working permit mo, at hindi ka pa nakakuha ng permanent residency, so malaki yung chance na mapauwi ka ng Pilipinas. Kaya mga tropa, na andun yung tunay na challenge eh, after mo graduate, dahil unang-una, puproblemahin mo kung paano ka mag-a-apply ng PR. So, syempre, especially kung hindi ka naman ganun maalam sa proseso ng pag-a-apply ng PR, so, ang mangyayari, kailangan mong mag-hire ng consultant, yung agency na tutulong sa iyo para i-apply ka for PR. So, syempre, usually naman, ang ginagawa ng agency is ipapasa mo yung mga documents mo sa kanila and isasubmit nila sa IRCC. Sila yung didiskarte sa iyo kung saan ang pinaka-best choice mo para ma-invite ka ng mag-apply for PR. So, ayun yung tunay na challenge mga tropa, kasi unang-una, kailangan mo mag-ipon ng pera para pambayad sa agency. So, kung usually ang mga agency ngayon, ang charge nila, swerte na kung makakuha ka ng mga 2,500, pero usually kasi mga tropa, 3,000 to 3,500, nagre-range siya ng hanggang 5,000 pesos. So starting mo dyan, let's say $3,500 to 5,000 Canadian dollars. So ayan yung ibabayad mo, pero hindi naman yan isang bayaran. So kumbaga, pwede naman installment yan, magda-down ka ng 1,000. So tapos unti-unti yung kakulangan. So, yun yung isa sa tunay na challenge mga tropa, dahil ang hirap eh, ang daming rules, pabago-bago kahit na nagbayad ka na, tapos may binago na namang rules na hindi na naman pasok yung mga credentials mo. So, parang yung challenge na andun eh. Mahirap ang Canada ngayon sa totoo lang mga tropa, kasi talagang sobrang dami ng mga binago nila sa rules nila, hindi katulad noon na medyo maluwag. So ang dami kasing umabuso mga tropa, ano, yung mga estudyante na hindi naman nag-aral pagdating ng Canada, yung iba nagtrabaho na, pinabayaan na yung pag-aaral, naghanap na lang ng employer na bibigyan ng LMIA sila, tapos mag-apply na for PR. So kumbaga, inabuso kasi ng mga nauna, yung mga ibang international students. So, kaya medyo, ayun, nadamay lahat. Sobrang hirap mga tropa ang sitwasyon ngayon dito sa Canada. Tapos, syempre, kailangan mag-ipon ka, magtipid ka. Kasi syempre, what if
worst case scenario mga tropa, no, hindi ka pinala dito sa Canada. So, at least, may pera ka na mababaon pag uwi mo ng Pilipinas o kung saan bansa ka man uuwi. So, ayun talagang sobrang challenging ng Canada ngayon mga tropa. So, hindi siya biro-biro. Kung iisipin mo siya, so stressful. Kung talagang araw-araw mong iisipin na sabi mo, ano na kayang mangyayari sa sitwasyon ko rito sa Canada. So, parang madidepress ka lang. Hindi siya madali sa totoo lang mga tropa, no? So, kaya yung mga pumupunta rito na pagdating PR na, so ayun, napakaswerte nila mga tropa, no? Kasi syempre hindi na nila dadanasin yung mga dinadanas nating mga temporary resident dito sa Canada. Pero hindi naman porket ganun yung sitwasyon ng IRCC ngayon, sobrang higpit nila, hindi naman ibig sabihin nun is wala na tayong pag-asang ma-PR. So nandun pa rin yung chance natin, basta yung credentials mo lang is pasok doon sa hinahanap nila. Pasok, dapat kailangan mo maabot yung points na kailangan nila. So, isa yan sa talagang pinaka-importante, lalo na yung trabaho mo yan, isa yan sa pinaka-importante. Yung trabaho mo na kailangan nasa tier 0, tier 1, or tier 2. So, dapat na andyan yung trabaho mo para at least kahit papaano yung points mo mataas yung makukuha. Para pag nag-apply ka ng PR, malaking tulong din yon. So, ayun mga tropa, maraming challenge after 2 years. So, ngayon, kakakuha lang namin ng work permit namin 2 months ago. So, ayun mga tropa, kaya good luck na lang sa amin mga tropa, no? Tsaka sa mga katulad din namin na temporary resident dito sa Canada na nangangarap na maging PR. So, good luck sa ating lahat. Hopefully, ma-PR tayong lahat mga tropa, no? Kung pwede lang sana. Pero anyway, si God lang ang makakagawa niya. Si God lang ang magbibigay sa atin ng guide kung talagang ibibigay niya ang PR natin dito sa Canada or hindi. So, just trust Him dahil alam naman natin lahat na kung para sa'yo talaga eh. So, ayan mga tropa, no? Hanggang dito na lang yung vlog ko ngayon at kita-kits po tayo sa next video at maraming salamat po sa inyong lahat.